Ito na ang pinakahihintay ng lahat. Ang unang parte pa lamang na isisiwalat natin laban sa Pangulo. Upang ito ay malaman ng buong sambayan ng Pilipino na ang kasalukuyang Pangulo is in danger or maari itong mapababa sa kanyang pwesto. Kung ito ay mapapatunayan dahil galit na ang sambayan ng Pilipino sa pagiging weak leader niya, ang kanyang ipinangakong bigas na mapababa ang presyo ay hanggang sa ngayon ay lalong tumaas. Sibuyas at iba pang mga pamilihin sa ating bansa. Isasambulat na ng isang kilalang vlogger. Ang unang parte pa lamang, ang kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Merong kaibigan kakilala si Kuting na nagpakita sa akin ng letrato na kung saan bangag-bangag silang lahat. Ito yung mga alta-altahan. Remember that? Okay? Napagalaman natin, mga kababayan, na noong 2012, okay, nung si Kuting ay senador, si Kuting, 2012, hindi pa kasi senador, 2010 to 2016 pala siya nag-senador, okay? Si Kuting, nung 2012, na siya ay bangag na bangag at halos araw, ay nakikipag-session sa mga artista. Okay? Itong mga artistang to, nabanggit na nga ito, di ba? Pero hindi natin siya babanggitin kasi nananahimik naman. But, for the heck, para maipakita natin sa inyo, itong mga kasisyon ni Marcos Jr., kasi ito yung artistang ito, sinira nila ang buhay. Dahil, well, I may say na adult naman itong artistang to, well, sinira, na nalulong siya sa Coca-Cola. So, ngayon, noong 2012, ayon sa ating impormasyon, alright, si Kuting ay huhulihin na sana kasama itong artistang ito. So, hulihin na siya, may order na po, actually hawak ko, alright? So, nung time na yon, dapat ay i-raid na siya kasi meron ng pre-operation report na si positive na si Marcos Jr. ay isang bangag na bangag sa pulburon. Panahon ito ni Noynoy. So, nung time na all set up na, mga kababayan natin, nung time na huhulihin na itong walang hiyang ito, dahil itong si Marcos Jr., dahil nga kompleto na yung pre-operational report, lahat ng background na kung siya ba talaga ay involved sa pulburon, meron ng operational plan, meron na silang ginawa mga assessment na just in case tumakbo si Kuting, di ba? Saan pupunta? Lahat ng mga bagay ay na-set up na. Lahat, contingency plan. Post-operation, kung anong mangyayari kapag inuli na si Kuting. Lahat po, kompleto na sa coordination niya mga yan. Okay? The problem is, during that time, okay, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi si yung Claudine, hindi si Claudine. Yeah, that's not irrelevant yan talaga. So ngayon, during yung sinabi ni Pangulong Duterte sa Maiso na nakita niya sa PIDEA report na si Marcos Jr. ay isang dorobista, isang pulburonic. Totoo. Yung sinabi ko sa inyo na lumuhod si Amy Marcos sa Pangulong Duterte na wag na hulihin si Kuting o wag na siya isama doon sa pulburonic list, sa narco list. Totoo yun. Kasi napaka-reliable ng ating informasyon na nakuha doon. At dito sa ipapakita natin ebidensya sa inyo ay magja-jive lahat. So, noong panahon ni Noynoy, isa sa kabinete ni Noynoy ang humarang dito. Okay? Maari, okay? Hindi natin muna siya bibigyan ng pangalan, pero maaring business partner ni Lisa Tanas. Kasi napag-alaman natin na pinigil, ginawa ng paraan para wag matuloy at hindi tuluyang mapahiya si Marcos Jr. na siya po ay pulburonic. Na siya ay nasa narco list talaga. Nandoon talaga siya. Mga kababayan, nandito po ang confidential report ng PIDEA na hawak ko sa inyo. Ipopost ko to sa Twitter mamaya para may kopya kayo, hindi yung ganitong klaseng papel. Baka sabihin nyo ginawa-gawa ko lang. Okay, ipapakita ko sa inyo ang original copy. Okay? Sa Facebook, iti-tweet, bahala na kayo
i-upload nyo lahat, mag-stitch kayo sa TikTok, it's up to you. But this document na hawak ko makapagpatunay na ang sinabi ni Duterte ay totoo, na si Marcos Jr. ay kasama sa listahan ng mga nagpupulburon ng PIDEA. Ito po, nakalagay dito sa Confidential Report, Republic Act, ito, PIDEA. Ayan, 2 page po yan. Alright? PIDEA. Okay? Basahin ko na lang para bonggang-bongga. Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service, NIA Northside Road, NGC, Barangay Tinyahan, Quezon City. Andyan ang logo ng PIDEA, mga babalangga. So ito ay, sa the last minute, may kumausap sa akin na, Maharlika, huwag mong ipakita ito, hindi yung nagbigay sa atin, huwag mo ipakita sana ang ebidensya from the PIDEA kasi lalo kanilang tatargetin at papatayin ka, hindi ka sisintahin ng mga ito. Sabi ko, kahit napakita ko hindi, papatayin din naman ako ng mga yan kapag ginusto nila at nakapag-check ko yung mga hayop na yan. Sabi ni Kate Watson, ilabas na yan para mapahiya ang mga Marcos. Yes. Pupost ko to later after ng vlog natin. Okay? Ito, ulitin natin. Confidential. Republic of the Philippines Office of the President. Okay? Ito yung alam ni Noy nung time na siya ang presidente. Right? Hindi ko alam bakit hindi nila inislok to at ginamit nila nung 2016 election ng presidente at even nung 2022. Kasi nga, alam niyo na kung bakit hindi ginamit. Kasi pala, pare-pareho silang dilawan, pulawan. Pre-operational report, control number, okay, blank. Dated March 11, 2012 pa lang, dapat ay nasa nakalabuso na si Marcos Jr. 2012, that's the date. Okay, yan. Okay. Ngayon, number 1, Unit Office Intelligence and Investigation Service. Name of the target. No alias. First, na nakapangalan na binura ko na hindi na natin siya isasama. Pero ano natin, i-upload natin ito mamaya. Black, artista, and Bongbong Marcos Jr. Bongbong Marcos and Bonget and some unidentified male and female cohorts. Ito po ay order para i-arrestuin sila dun sa kanilang rumbuhan kung saan sila ay nagpupulburon. Okay? Name of the target, blank, the artista, and Bongbong Marcos and Bonget, at Bonget, o alias Bonget, and some unidentified male and female cohorts, Filipino. Okay? Yes. Specific area of operation, NCR, National Capital Region, Makati City. Nakalagay dito, summary information. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal pulburon, okay, inside Unit 4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. May pirma ng team leader. Okay? Binura din natin para ma-highlight si Marcos Jr. Then mga palangga, first time here in my channel na walang naglakas ng loob na ilabas ito na si Marcos Jr. ay talagang pulburonic noon hanggang ngayon. Right? So dito, sa second page, authority to operate. This is from the Office of the President from Noynoy Aquino. Pero I doubt it, baka hindi ito nakita ni Noynoy pala. Baka hindi nga nakita ni Noynoy ito, but dahil yung kaniyang mga kabinete ay hinarang. Cabinet niya, isa sa cabinet niya, ayon sa ating source, ang humarang nito para hindi ma-raid o mahuli si Marcos Jr. Itong time na to, ayon sa ating informative, langung-lango at halos every night ay nagsisesyon sila dito sa Rockwell na ito. Okay? Authority to operate, control number, date, okay, March 11, 2012. Okay? Number 1, Unit Office Intelligence
operation, ayan, surveillance, casing, test buy bust, okay, search warrant, others specified. Duration, 22 hours, okay, this is 10 ng gabi, March 11 of 2012 to 12 March 12, 2012. Okay? Ngayon, nakalagay dito, area of operation, NCR, Makati City. Team leader, contact number. Okay? Ito nakalagay dito yung agent. Alright? Nakalagay yung agent dito, and 7 others. So, agent, so 8 sila ang magre-rate. So, ito yung mga information. Vehicle, model number, ayan. Para kasi nakakaalam nito, alam niya na totoo mga sinasabi ko dito. Hindi gawa-gawa. Ito ang mga sasakyan ng involved nila Kuting, ay yung mga kasabwat nila na nandoon na nagrurumbuhan sila sa Coca-Cola o sa Pulburon. Number 1, Mazda, model, Mazda 3, black, ZKC, number 8. Huwag na lang sabihin. Okay? Wag na sabihin ng plate number. Okay? Toyota Vios, silver, ZBA, may number. Toyota Avanza, white, ZRU. So, nakakilala kay Puting o sa artistang ito. So, you can, verify ito. Kayo ang magsasabi kung itong information na to ay legit or not. Okay? Isuzu, crosswind, white, ZIZ, blank, blank, blank. Okay? Noted by Director 2S. Is it 2S or IIS? Okay? So, ngayon, mga kababayan, okay? Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nakita niyang papel. I think isa ito sa mga papel na mayor pa lang siya kasi 2012 ito. At pinorward sa kanya noong siya ay presidente niya. At kaya inilagay si Marcos Jr. na nag-ooperate o nagbabangag-bangag sa Pulburon. So ito po ay confidential report from PIDEA, but para sa kalaman ng bayan na si Marcos Jr. na ang sinasabi ko noong 2022, well, hindi naman ako nagsimula, si Pangulong Duterte na may isang presidente na nagsisingot kasama yung kanyang mga amiga sa Davao City. Diba? Sinabi pa nga ni Pangulong Duterte during the campaign na sa loob ng aeroplano sila nagsisesyon. So, totoo, mga kababayan, ang sinabi ni Duterte na si Marcos Jr. noon pa lang, even nung mayor pa lang si Pangulong Duterte, si Marcos Jr. ang presidente ninyo ngayon ay isang bangag, ay isang pulburonik, based dito sa PIDEA report na pilit na pinadudukot ni Lisa Satanas, pinadudukot ng gobyernong ito para hindi nyo makita. Pero dahil, mga kababayan, ay gusto nilang targetin ako, hindi gusto, tinatarget na nila, gusto nila akong gurgurin, might as well, ilabas na natin sa buong mundo etong report na ito. Actually, na-forward ko na din po ito sa authority dito, bago natin dinlag. Okay? Ipinorward ko na dahil nga, ginigipit nila ako, mga kababayan, gusto nila akong ipagurbor. Remember that? Na-forward na natin ito para mapagtibay natin kung gaano kabangag ang ka ng inang gobyernong ito. Nasa mga kamay ninyo ang desisyon kung kayo ba ay tatahimik, religious group, people of the Philippines, kung tatahimik kayo na ang presidente ninyo ay isang bangag, ang mga nakapaligid sa kanya ay gusto kayong iharang sa gerang hindi naman gera ninyo. Gusto ang mga pamilya ninyo, ang mga anak ninyo ay ibala dyan sa gerang gusto nilang mangyari dahil gusto nilang pagtakpan ang mga kasinungalingan, ang mga pambababoy nila sa inyo, ang mga pagtaas ng bilihin, ang lahat ng smuggling, lahat ng extraction, involvement ng Ulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita at